Hi, hello guys. This is an orchids. Almost dry na siya. Kaya gusto ko siyang i-replant ulit. Tignan ko kung ma-survive pa sila. Ayan, mga putol na yung kanyang dahon. Tuyo na rin yung iba. So, kailangan ko na siyang itanim. Ito, sana mabuhay pa sila. Tignan nyo guys. Ayan, dry na yung kanyang mga tangkay. Pero yung kanyang roots, ano pa siya, may green pa siya. So, siguro makakasurvive pa ito. So, binabad ko sila dito ng 2 araw, 2 days. Ayan, so sana makasurvive. Magagawa ako ng kanilang taniman. So, ito ngayon guys, maggagawa ako ng pagtataniman ng mga orchids na ito. Kasi gusto ko silang mabuhay ulit. Sana mabuhay nga. Yan, kaya ito yung aking paglalagyan. So, lagyan ko muna dito ng foam sa ilalim para maglalagay lang ako ng foam sa pinakailalim niya guys para merong mag-absorb ng water. So, balikan natin siya dito after 1 month. Tingnan natin kung ano yung kanyang magiging development. Tignan nyo guys, super dry na ang kanyang mga dahon. Yan. So, sana makasurvive sila dito sa aking pagtatanim na to. Yan, super dry. Yan. See you after 1 month, orchids. Ito yung aking spring onion. Ito. Ordinary spring onion. Ito naman ay spring onion din siya. Kaya lang galing ito ng Japan. Yan, Japan yan guys. Maliliit ang butil niyan guys. Galing sa Japan. Japanese spring onion ito.
So, ayan. Tapos ito yung aking cactus. Hindi yan siya lumalaki. Humahaba lang yung kanyang mga tinik-tinik. Ayan. Hindi siya lumalaki. Ganyan lang talaga siya. Simula nung inalagaan ko to, ganito lang talaga siya kaliit. Tapos yung humahaba lang yung kanyang mga tinik. Ayan. So, yung aking spring onion na to, napaka-sensitive. Kasi ang liit talaga niyan. Ang liit yan, guys. Ayan. Akala ko nga hindi na yan tutubo eh. Kasi ang liit. Tapos nalulunod siya sa tubig. Yan. Tapos ito yung isang binigay sa akin ng aking kapitbahay dito. Binigay sa akin ito dahil marami na siyang mga sanga doon sa puno na original. So ito yung sa akin. Kahit paano nabuhay na. Okay. So itong isang halaman na to, itong mint na to, mint plant na to, peppermint yata ito. Ayan, kasi yung ano na siya eh, super tuyo na yung kanyang mga tangkay. So ngayon, i-replant natin to, guys. Okay guys, itong aking halaman na ang tawag nito kinchay or coriander, dry na siya. So tatanggalin natin ito, ititira natin ito kasi tanim ito ni Lola. Itong malaki tanim ni Lola. So tanggalin natin coriander na to, hindi na siya maganda tignan. Ayan. Masyado na siyang dry. Tapos ito, mint ulit ito, tanggalin na lang natin kasi hindi na siya tumutubo, nagkukulay yellow na siya. So, tatanggalin natin ito, guys. Ayusin natin. Tatanggalin natin yan lahat. Ayan. Medyo pangit na yung kanyang dahon. Nagkaroon siya ng mga uod. Hindi na siya maganda. Tapos ito ay bell pepper. Nangulay dilaw na siya sa sobrang dami ng tubig ng kanyang lupa. So, tatanggalin natin ito, guys. Pati na rin ito. Ayan. Tanggalin natin ito kasi pangit na, oh. Hindi na maganda. Ito rin. Hindi na siya maganda. Ito yung sili na bell pepper ulit. Ayan, may mga bunga na siya. May bunga siya dito. Ito. Maliit pa siya, guys. Hindi nga lang siya healthy. Kasi yung kanya mga dahon nagkaroon ng parang mga uod.
nagkaroon ng kulubot. Ayan o. Kita nyo, kulubot siya. Mga kulubot yung dahon. So, ibig sabihin, hindi siya maganda. Nilapitan siya ng mga, ng mga, yung tinatawag na peste sa halaman. So, ito. So, ngayon, arrange natin ito, guys. Yan. Arrange natin yan, ha. Para gumanda yung ating halaman.